Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Malimit nating mapakinggan ang mga salitang kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi dito, saan? Ito ang siyang tema ng ating pagbasa, partikular na ang ebanghelyong ating napakinggan, sapagkat hindi po ipinagpapaliban ang pagsunod natin sa Panginoon. Kapag narinig po natin yung kanyang paanyaya, kapag dumating ang paanyaya ng Diyos sa ating buhay, kumakatok sa ating puso't isipan, kinakailangan lamang itong tugunin. Kinakailangan lamang ito ay tanggapin. Walang patumpik-tumpik, walang pag-aalinlangan, walang pagpapaliban, sapagkat ang paanyaya ng Diyos ay palaging dumarating. Mga minamahal kong mga kapatid, maraming pagkakataon, dumarating ang Diyos, gusto naman talaga natin, pero tayo ay nag-aalinlangan. Kaya nga po, ang unang sangkap upang makatugon tayo ng mabuti sa kanyang paanyaya ay ang pagtitiwala. Kung tinatawag kanya tayo ngayon, dapat po buo yung ating pagtitiwala. Natatandaan ko, nung naramdaman ko na meron akong bukasyon sa pagpapari. Alam nyo, aaminin ko po sa inyo, hindi ko po challenge yung Diyos. Normally, ganun po tayo eh. Sige nga, kapag nakakita ko ng ganitong pakitain, sige nga, pag merong nagbigay sa akin ng rosas na kulay pula. It has always been our way to challenge the Lord. Kaya isa lang po yung sabi ko po nun sa Panginoon. Panginoon, kung gusto mo ako maging pari, tutugon ako, ikaw ang bahala sa aking pamilya. Kung gusto niyo po akong maging pari, pumasok ng seminaryo, kayo po ang bahala sa aking gagawin. At ito po ang siyang unang sangkap ng pagtugon po natin. Na ang Diyos na tumatawag sa atin ay tapat, hindi lamang sa kanyang paanyaya, kundi tapat din sa kanyang biyaya at pagpapala. Pangalawa, matapos po nating pagtiwalaan ng Diyos, inaasahang ibibigay natin yung ating 100%. Alam nyo, tabi-tabi po ha, pero ito po yung malimit na sakit po nating mga sumusunod o nagsisikap na sundan ang yapak ng Panginoon, mapapari o mapataong simbahan. Kapag po dumarating yung maraming pagsubok, ang una nating sasabihin, kung kailan naman ako naglilingkod, doon pa ako nahihirapan. Kung kailan pa ako nagbibigay ng sarili, bakit parang doon pa nalalagay sa alanganin ang aking pananampalataya? Ito po ang siyang gawa, hindi ng Diyos, kundi ang gawa ng demonyo. Kaya nga po sa mga taong lingkod sa simbahan, kapag po dumarating sa puntong nalalagay sa alanganin yung ating pagbibigay ng oo at pagtitiwala, inaasahan po na tayo nagtiwala sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya alam niyo, napakaraming mga taong nagtampo sa simbahan. Marami po mga taong umalis sa bawat kanilang kinakaaniban. Bakit? Nasaktan, sumama ang loob, hindi nabigay ang gusto, hindi nagustuhan ang mga bagay-bagay. Kaya noong nagkaroon ng pagtatasa doon sa kanilang pag-oo, ayun, dahil nahirapan, bumitiw at tuluyan ng lumayo. Kaya nga po kung nyo mapapansin, parang sasabihin natin, ang grabe naman ng Diyos, pati ba naman yung paglilibing, ipagkakait pa niya, sapagkat radikal ang pagtawag ng Diyos sa atin. Radikal ibig sabihin, nanggagaling sa kaibuturan ng ating kalooban. Radikal sapagkat kinakailangan nating iwaksi kahit pa ang pamilya. Makatugon lamang tayo sa kanyang paanyaya. Kaya nga po siguro ngayong gabing ito, sa misang ito, ano po ba yung biyayang pwede po nating hingin? Sa susunod pong pagkakataong dumarating ang Diyos sa buhay natin, sa susunod na pagkakataon po na kumakatok ang Diyos sa ating kalooban, hingin po natin yung biyayang makatugon sa kanyang panawagan. Pangalawa, matapos po nating ibigay ang ating sarili, lubos tayong magtiwala na sapat ang biyaya ng Diyos, hindi magkukulang ang kanyang pagpapala
upang tayo ay Kanyang biyayaan sa pagbibigay natin ng tiwala sa Kanyang kakayahan. Kaya sa misang ito, tanungin po natin yung ating mga sarili. Kailan ba natin ibibigay ang ating matamis na oo? Kailan ba tuwing kumakatok ang Diyos, pinagbubuksan natin siya ng buong buo at ng may pagtitiwala? Amen.